Habang nasa kolehiyo, pinagsabay ni Marvin ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant para matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa eskwela. Sobrang hirap din po actually dahil yung school ko po is sa Manila pa and then nag-work ako sa Cavite. Doon po ako napapagod talaga sa biyahe, araw-araw yun. To the point na nagkakasakit na po ako. Kaya naman di po ako nakakapasok ng school. Kaya doon lang din po ako nakapag-decide na mag-stop na lang po siguro ako ng pag-aaral and then magtuloy po ako sa work. Hangad niya na mabawasan ang pasanin ng kanyang ama na mag-isang nagsusumikap para sa kanila. Isang all-around staff sa isang warehouse ang kanyang ama. 5 taong gulang lamang noon si Marvin nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Gusto ko po talaga makatulong sa kanya and para makabawi naman po sa lahat ng sacrifice na ginagawa niya po sa akin. Pero nang dumating ang pandemya, natigil din ang trabaho ni Marvin. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ginamit ng Diyos ang paggabay ng kanyang mga pastor para muling buhayin ang kanyang pag-asa at pangarap na makabalik sa kolehiyo. Na-inspire po ako sa mga ka-churchmate ko kasi sila nag-aaral pa rin. Sa tulong din po ng pastor namin, i-motivate po ako. Sabi niya, itry mo lang, mag-enroll ka lang, magpasa ka lang ng mga documents. Mag-aaralin ka din namin. Dahil passion ko din naman po yung music at the same time, part po ako ng music ministry po ng aming church. So, pinurso ko din po yung course na yun. Nakabalik sa pag-aaral si Marvin sa kursong Bachelor of Arts in Theology, major in Church Music Education. Pero kahit sagot ng kanilang simbahan ang kanyang tuition, naging mabigat pa rin ang kanyang mga gastusin sa araw-araw. Yung allowance ko po daily is galing po sa tatay ko. And then may time po talaga na yung work ng tatay ko po is medyo mahina po yung kitaan po nila doon sa work niya. Ako na po nagsasabi sa kanya pag yun ang ipadala sa akin. Kasi siya mismo wala na pong makain at kakain niya na nabibigay niya pa sa akin. Kailangan ko po magtipid. So may time po talaga na kailangan mag-skip or magbawas po talaga kung hanggat maaari po. And wala din po talaga natitira. Para makakain sa bawat araw, nangungutang na si Marvin sa kantin hanggang sa lumobo ang halaga ng utang niya. Bukod sa pag-aaral, parang yun po yung ibang iniisip ko paano ko babayaran. Kapag may balance ka po, i-hold po yung clearance. Sabi ko po, Lord, marami po akong pangangailangan. At the same time, gusto ko rin po talaga makatulong sa tatay ko. Kung kalooban niyo po, sana magkaroon ako ng scholarship. Kahit sa food lang po mapunta, okay na po ako dyan. Kasi yung pamasahe ko po, magagawa ko naman po ng paraan eh. Kaya ko pong pagtrabahuan kahit isang araw. Habang ipinagdarasal ni Marvin ang kanyang sitwasyon, isang professor ang nagpakilala sa kanya sa Operation Blessing. Kalaunan napili siya bilang scholar ng Back to School program. Meron po ako natatanggap sa Operation Blessing. Sila po yung nagpo-provide monthly. Sa food allowance ko po, yung mga school materials po. Financially talaga naging blessing po talaga sa akin. Gumaang po yung pakiramdam ko na wala na po akong isipin talaga. As in, isipin ko na lang yung pag-aaral ko po. At the same time, na-appreciate ko rin po yung mga initiative po nila sa akin. Hinihingi po nila yung prayer request ko. So sa mga ganung bagay po talaga, na-appreciate ko po sila. Sa prayer po talaga para sa akin, ito po yung importanteng bagay na meron pong iba na nagpe-pray po sa akin. Ang tulong na natanggap ni Marvin ay bahagi ng mga nalikom sa Reverb Worship Resonate for a Cause para sa Operation Blessing Back to School program. Ang musika na minsang naging daan para mapalapit siya sa Diyos, ang naging daan din upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Gusto ko po talagang pasalamat sa Lord sa paggamit sa Operation Blessing. Doon pa lang po sa pangalan na Operation Blessing, talaga naging pagpapala po ang Operation Blessing to provide and help other peoples in need po talaga, lalo na po sa pag-aaral. Nakapagtapos si Marvin sa kolehiyo, isang tagumpay na inialay niya sa kanyang ama. Sa side po ng family po namin, kay Papa at kay Mama, ako lang po yung unang nakagraduate po talaga. Sobrang fulfilling po siya at the same time, sobrang saya po ng puso ko. Ngayon, isa ng guro si Marvin sa Divine Light Academy. Hangad niyang maging inspirasyon at gabay sa kanyang mga estudyante, tulad ng mga taong minsay gumabay din sa kanya. Sabi ng tatay ko, sa wakas may teacher na daw siyang anak.
Kita ko po talaga na nagawa ko pong maging proud yung tatay ko po sa akin. Sobrang grateful po ako na sa lahat sa Lord. At the same time, sa mga tao po talagang tumulong sa akin, nagkaroon ng support. I'm looking forward po sana in the future ay makatulong din po ako. Ay makapag-provide naman po ako sa mga taong in need naman po, especially sa mga students. If this story touched your heart, support CBN Asia and help bring God's miracles into more homes. Tap to donate today.